Kaya, bakit may mga tanong? Bakit daw naghihirap siya? Bilangguan po yan. Yan po ay gawa ng kaaway. Kailangan tayo'y makalaya doon. Anong gagawin natin para makalaya? Gamitin mong sandata mo. Palapakan natin, malapayan. Amen? Use your weapon. Gamitin natin sandata para makalaya sa sumpa. Ayan, no? Romans 8:17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we will be also glorified together. At yung mga anak ay mga tagapagmana nga. Anak ba tayo ng Diyos, minamahal? Anak ng Diyos sa magitan ng Ebanghelyo. Pag tayo niniwala sa Ebanghelyo, ang tawag sa atin, anak ng Diyos. Tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasama tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, nakipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumalhati naman kasama Niya. Nakipagtiis daw. Meron din palang tiisin ng mga Kristiyano, pero magaan lang. Malapakan natin, malapakan naman. May tiisin, ay muusig sa'yo, di ba? May naninira sa'yo. May katitisuran sa iglesia. Yan ay kaunting tiisan lamang. Ang ating malapit sa Kristo mismo ay hindi basta-basta yung kanyang tiniis. Pero hindi siya nagtiis ng matagal. Madali lang. Lalo na tayo dahil yung ating kahirapan, sinama niya doon sa cross. Purihin ang ating Panginoon. Tagapagmana raw ni Kristo. Ang mga anak ng Diyos na niwala sa Ebanghelyo ay tagapagmana kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano bang minana ng ating mahal sa Kristo? Ano bang minana niya? Apokalipsis 5:12. Ito ang minana ng ating mahal na Panginoon. Mga Bible natin, Bible natin. Medyo dapat mabilis. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 5, versikulo 12. Na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalwalatian at pagpapala. Palampakan natin, mahal na Panginoon. Yan lang mo. Tagapagmana natin ni ating mahal na Kristo. Yung nagkatawan tao nating mahal na Panginoon. Yung siya'y nagtiis bilang tao, ito yung gantimpala. Pinakita lang sa atin na yung nagtiis, may gantimpala. Amen? Ang ating tiisin dito, madali lang. Ang tinis sa ating Panginoon, sobrang hirap. Sa atin, madali lang. Kaya imposible na hindi natin mapagtagumpayan dahil madali lang. Inako na yung sumpa para sa atin ng ating malapit Jesus. Nangangsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay. Ito na ating malapit sa Kristo. Kasama tayo sa kanyang tagumpay, sa pagpapala na nakuha niya, tagapagmana raw tayo, kasama niya. Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kalalatian, at pagpapala. Para malungkot kayo. Kasama raw tayo sa tinanggap kapangyarihan, kayamanan. Iba sa praise the Lord. Hindi lamang kayamanan espiritual yan. Kayamanan sa lahat ng bagay, pati material. Kasama yan. Kaya nga, yung kahirapan, bilangguan yan. Maniwala kayo, hindi magsinungaling ang malang sunod. Ang gusto natin makalaya yan, gamitin na yung sandata.
Ulit-ulit natin sinasabi yan, minamahal. Dahil para tumaning sa mind natin na tayo'y tagapagmana kasama ng ating mahal sa Kristo. Siya tumanggap ng kapangyarihan natin malapit bilang tao. Tayo, tumanggap din ng kapangyarihan. Tumanggap siya ng kayamanan. Tumanggap din tayo ng kayamanan. Tumanggap ng karunungan, tumanggap din tayo ng karunungan. Kalakasan, tumanggap din tayo ng kalakasan. Kapurihan, tumanggap din tayo ng kapurihan. Kulalatian, tumanggap tayo. Pagpapala, tumanggap din tayo. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pero may kondisyon. Ayan o. Na nangagsasabi na malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero, karapat-dapat daw sa lahat ng ito ng pagpapala. Ang kordero, napinatay. Pinatay muna. Pinatay. Pinatay na ba tayo? Pinatay na ba tayo? Ano ba natin? Amen daw. Amen daw. Hindi naman literal na papatayin ka. Di ba? Di ba? Gusto natin may tagapagmahal ng pagpapala malapit doon. Dapat, pinatay ka din. Kaso namatay na siya. Kaya hindi nakapapatayin. Ibig sabihin, mamatay na tayo sa ating mga pita sa mundo. Palapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Mga pita ng laman na tinutukoy. Kaya patay na tayo sa laman. Patay na tayo sa sarili natin, mga ambisyon. Di ba? Ano bang ambisyon ng mga tao sa mundo? Kalayawan sa sanlibutan. Pero pag Kristiyano ka na, kahit mayaman ka na, ang iyong kayamanan para sa Diyos, banal pa din. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi tayo nakikiayon sa sanlibutan. Ito ang pinakamalaking pagsubok sa mga pinagpapala. Satan will be tempting you to succumb to the wiles, to his wiles, to become a worldly Christian. Yan ang mga tukso sa atin. Pag yumayaman ng mga Kristiyano, ingat-ingat dahil ang gagawin ng Diablo, gagawin kang makasanlibutan. Ganon sa malang sulatan. Kaya sabi sa Biblia, huwag mong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. 1 Juan 2:15. Pakihanda. Ito tagapagmana tayo. Pero, bago tayo magtigipagmana, bago maging totoo yan, kailangan may kondisyon. Kailangan natin mamatay. Mamatay sa sarili. Yan ang tinutukoy. You have to die. We have to die in ourselves. Patay na tayo. Ibig sabihin, wala ka ng kagalakan sa mundo. Ang kalagayan natin, dito na sa pagsunod sa kalooban natin, mga Panginoon. Sa pagpupuri. Hindi masama mabuhay sa mundo. Hindi masama. Pero pag nabubuhay tayo dito, dala-dala natin yung salita ng Diyos. Sa mga workplaces natin, ninyo, nandun ka, nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, nagpapatotoo tayo. Yun po yung pinututukan ng Biblia. Patay na tayo sa sarili. Kung patay na tayo dito, ayan na. Kasama ka na sa pagpapala. Minana. Tagapagmana ka na ng pagpapala. Kasama ng ating mahal na Panginoon. Ang linaw, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay dito. Ano ba mga bagay dito? Diba? Nandito na lahat. Kung mayroon tayong pagpapala, gamitin natin para itayo ang kaharian ng Diyos. Yan ang malinaw sa masulatan. If you have wealth, use it to build the kingdom of Jesus Christ. Only the kingdom of Jesus Christ will remain forever. All the kingdom of the world will be wiped away. Lahat ng kaharian sa mundo, lahat yan ibabagsak. Lahat susunugin. Yung mananatili, yung kaharian ng Diyos, yun lang ang mananatili. Yeah. If you have wealth, if you are being prospered, use it to
to build the kingdom of Jesus Christ. Yung lagi natin pinag-aralan eh. Hindi naman yung pagpapala natin, ibibigay natin lahat. Hindi. Meron lang mga pamamaraan, paano ka magkaloob. Yun lang. Napakadali. Huwag niyo ibigyan ng sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag na ibigyan. Kung mayroon ka material, huwag natin gawing Diyos-Diyosan yun. Amen ba? Mahal? Huwag natin gawing Diyos-Diyosan. Kung mayroon tayong kayamanan, huwag natin gawing Diyos-Diyosan. Mahalaga pa rin sa atin yung paglilingkod sa ating malapit. Marami kasing mga tao, pinagpalit ang Diyos sa material. Di ba? Di ba? Hayo ka doon sa mga iba't ibang tao, mangaral ka. Di ba? Wala silang, hindi nila pinapansin. Kasi busy sila sa mga bagay sa mundo. Hindi masama yung bagay sa mundo. Kailangan natin yan. Ngunit, dapat una, gawin natin ang kalooban ng ating malapit. Kung sino raw may ibig sa libutan, ay wala sa kanya pag-ibig ng Ama. Hindi po galit ang Diyos sa kayamanan. Dapat talaga pinagpapalag. Tagapagmana nga tayo nakasama ni Kristo. Tagapagmana, kababasa lang natin. Ang kayang, nasa kanya lahat, ang kayamanan, power, authority, wisdom, di ba? Blessing. Nasa kanya lahat eh. Yan, alam natin, paano i-manage ang ating buhay spiritual. So, pinapalanan tayo ng Mapinon. Our Lord is warning us not to love this world. Huwag natin ibigyan sa libon ito. Sapagkat, anong sabi sa 16? Bakit pinapaiwas tayo sa pag-ibig sa sanlibutan? 16. Verse 16. Pakibilis. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ng kapalaluan sa buhay. Ito raw yung sanlibutan. Kaya pinapalayo tayo, huwag natin ibigin sa libutan. Kasi sa libutan, nandun ang masasamang pita ng laman. Na? At ang masamang pita ng mata. Masamang pita ng mata. Yung mata, ano yan eh? Kung ano nakikita niyan eh. Ha? Mukhang magaganda yung mga gold na ginto ah. Makakuha nga. Hindi na masama magkaroon ka ng gold. Ang problema yan, inuna pa natin yung kisa sa Diyos. Purihin ang ating mga Panginoon, amen? Nagkaroon ng napakadaming alahas, puro ginto. Pag nasa gawain, banal. Pag uwi, maraming alahas. Ayun lang yung tawag doon, pag-ibig sa sanlibutan. Lumayo tayo sa sanlibutan, sa gawa ng sanlibutan. Sabi ng Biblia. Sana hindi tayo masaktan. Kasi utos yan eh. Oh, masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay. Kapalaluan. Diba? Pinagpala na. Ayun, mataas na. Wala nang kilala. Di ba? Wala na akong kadugo ngayon. Ang kadugo ko, katulad ko, mayaman din. Purihin natin, malapit. Palapakan natin, malapit. Nakalimutan ang tunay na layunin. Bakit pinagpala? Ang layunin, to build the kingdom of Jesus Christ. Para maging instrumento ka, para itayo ang karya ng Diyos. Ano yun? Kaluluwa. Marami maligtas na kaluluwa. Ang kailangan sa gawain, masuplayan. Yan po yan. Hindi po magsisinungaling ang Banal na Kasulatan. At yun ang pinakatama. Pinapaiwas tayo sa libutan sapagkat nandun ang pita ng, masamang pita ng laman, masamang pita ng bata, at kapalaluan sa buhay. Kapalaluan. Ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan.
Pag Kristiyano na tayo, ang ating pinagmamalaki na tayo'y may Kristo sa puso, tayo binago, tayo banal, tagalangit. Yan ang ating pinagmamalaki. Di ba? Maganda yan. If you have houses, you have luxury cars, magaganda yan na bigay ng Diyos. Pero, hindi yan ang tunay na layunin ng Diyos. Ang tunay na layunin ng Diyos for us is to build the kingdom of Jesus. Itaya ang kaharian ng ating Kristo sapagkat yun lang ang mananatili. Everything will be burned up with fire sa Biblia. Lahat dito susunugin pagdating ng araw. Hindi galit ang Diyos kung mayroon tayong magagandang bagay dito. Maganda yan. Pero see to it ng puso natin hindi nawawala doon sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, as poor yet making many rich. Yung binasa natin kanina. Para kami mga duka pero marami kaming pinayaman. Sa prayer, ibig sabihin, maraming pinayaman. Hindi kasi kami naghahanap na yung pansariling kayamanan. Hindi. Ang aming hinahanap, kalooban ng Diyos. Malapagan natin, malapayalaan. Yung tunay na kayamanan. You have already decided to follow the Lord no matter what. Kami nagdedesisyon na, sumunod. Hirap o ginhawa. Wala kami pag-alam. Ang malaga sa amin, sundin ang kalooban ng ating malapit. Yun ang tinuro sa atin ng ating malapastor. Wala kayong pakialam, mga workers. Kayo dinala dito para sundin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ang sarili natin. Kaya naman natin magpayaman sa mundo. Sabi natin mga pastor, kaya natin. Nasa pagsubok kami noon, wala makain sa pastoral house, ni sabon wala. Ilang taon? Sabi ng pastor, mga workers, didisin siguro mga pastor na medyo malungkot yung iba. Kaya namin natin din magkamal kung gustuhin natin Kaso dito tayo tinawag, ibigin natin ang Diyos. Dito tayo nilagay. Isang araw, pagpapalain din tayo. Higit pa doon sa mga sanglibutan. Totoo ang salita ng Diyos. Pag nagtiis ka kaunti, yung pangako ng malapino, ibibigay din sa atin. Higit pa doon sa mga nakuha ng mga taong sanlibutan. Yan ang sa Biblia. Ang kayamanan ng mga liko ay inihanda para sa mga matuwid. Sana makita niyo. Okay, halap yun. Nakalimutan ko lang yung sulat. Inipon daw ng mga taong makasanlibutan kayamanan para daw ibigay sa matuwid. Kayo mainggit sa mga mayayaman sa libutan. Kayo mainggit sa araw, mas mayaman pa kayo sa kanila. Malapagan natin, malapagan. Hindi magsinungaling. Hindi ito magsisinungaling Ang problema lang, hindi natin ginagamit yung ating weapon. Pag ginamit ko sa data mo, sigurado yan. Dahil ang salita ng Diyos ay pawang katotohanan. Nakita niyo ba? Ang kayamanan daw ng mga tao makasanlibutan, ibibigay daw sa mga matuwid. Ayan, Proverbs 13:22. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Palapakan natin malapinan. Hallelujah! Praise the Lord! Sino ang matuwid? Tayo naniwala sa gospel. Nagsusumikap mabuhay ng may kabanalan. Yun ang matuwid. Kaya huwag ka mainggit sa mga kamag-anak mo na yumayaman, naging makasalibutan na, isang araw, mapupunta sa'yo, babalik ka rin ng Diyos. Huwag ka malungkot. Palapakan natin, malapakan. Diba, nalulungkot na tayo, di ba? Yung mga kamag-anak ko, yumaman. Ako, tapat naman ako. Bakit? Simple lang ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo sila mamuhay makasanibot sa araw. Ilipat ang Diyos sa iyo. Hindi man magsinungal ang Biblia. Ha? Marami lang kapatiran na yumaman noong araw. They became millionaire. Bumalik sa sanlibutan. Ano